Hindi na daw dapat i-tolerate yung mga ganitong kilos, gawi, at asal na itong Vice President. Totoo yung sinabi ni Attorney Barry Gutierrez na nakakalungkot talaga kung ano na ang nangyari sa Office of the Vice President. Yung dignidad, yung integrity ay talagang biglang bumagsak dahil nga sa pamumuno netong si Sara Duterte. Anong sabi ni Senator De Lima? Respect is earned, and the OVP, particularly its principal, Sara Duterte, has shown only exempt or contempt for legal processes of a co-equal branch. Yung kanya daw behavior ay parang bata na inagawan ng kung ano at nagtantrums at nagwala. Ganyan po ang sitwasyon ng si Sara Duterte. Ano daw? Lahat ng nangyayari daw na ito ay pamumulitika. Ayan na naman po. May pa-press ko na naman itong isang ito. Medyo matagal na hindi nagpakita sa publiko tapos lalabas na naman on a press con at sasabihin na naman na pamumulitika ang nangyayaring ito. Pamumulitika pa po ba yung tumakas yung mga kadikit na opisyalis niyo po? Yung kung ano-anong rason ang ibinigay nung isa na si Lopez? Yun po ba ay parte pa ng sinasabi niyong pamumulitika? Ang dami na pong nagsasalita. Ang dami na rin pong binigyan or nagsalita na nakatanggap ng mga sobre at panunuhol galing sa inyo. Ano yun, tinakot? Parang hindi. Mukhang ang totoo niyan, nawalan na sila ng takot, kaya sila nagsalita. Pero hindi sila, o wala ni isa na tumakot, or hindi sila tinakot ng inuman. Sa tingin ko, nawala na yung takot sa dibdib ng mga opisyalis na yon, kaya nagsalita na rin. Marami pa po ang mawawalan na ng takot. Kasi alam natin kung paano takutin itong mga Duterte, yung mga nasa paligid nila. Public office is a public trust. Yan ang sabi ni Senator De Lima. All public officers must face scrutiny, no matter how difficult it may be. Yung sinasabing scrutiny, yung sinasabing ganitong klaseng investigasyon, hindi kasi sanayan. Itong mga Duterte talagang hindi po sanay sa ganyang sistema. Dahil ang mga taga Davao ang naging problema. Naging sunod-sunuran, walang nagsalita. Dahil siguro maiintindihan din natin sa kabilang banda dahil talagang tatakutin at tatakutin kayo ng mga Duterte. Ganyan po ang ginawa na itong mga ito. Naghari-harian. At akala nyo talaga patuloy din kayo maghahari-harian sa ating bansa sa national level. Hindi nyo kaya yan. Hindi papayag ang mga kababayan natin. Kung halimbawa, more than 50% or close to 100% ng mga Davaoenyo ay napaniwala at nabudol nyo, abay siguro, ang pambubudol na ganito pwedeng mag-work sa una, pero sa tingin ko hindi na mangyayari talaga ito. Hinahanap ko ang lahat ng mga akusasyon sa akin. Sabi ni Senator De Lima, I faced the music when I was being unfairly targeted precisely because I was innocent. Hinanap ko ang lahat ng mga akusasyon sa akin. I urge the OVP staffs to do the same. Hindi sila staff ng Reyna na beyond public scrutiny. Yan. So dapat lang talaga ay lahat na yung magsalita. We should keep in mind that proper respect to a co-equal branch must be observed by the Vice President and her staff. Tingnan niyo po kung paanong umasta yung isang attorney na nasa legal team ata natong Office of the Vice President. Tingnan niyo po kung paanong umasta. Talagang may konting tapang. Pero yun nga, yung mga tapang natin dahil tayo ay may sinasandalan, hindi po yan tatagal, hindi po uobra yan. Katotohanan, yung tapang natin dahil tayo ay nasa panig ng katotohanan at nasa tama, yun po ang totoong tapang. Yun po ang tatagal na tapang. Ayan po, ano ang mangyayari? Tayo ay naniniwala na lahat ng dapat magsalita ay magsasalita na talaga. Dahil ulit-ulitin ko, wala na pong takot ang mga yan. At hindi yan tinakot ng sino man. Kaya nagsalita. Good luck.